Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katits ay tungkol sa sign at marker na sinasabing merong treasure on the spot or merong central reference marker or the fulcrum. At bago natin yan umpisahan sa pagtatalakay, shoutout muna tayo. At ako'y mag-shoutout sa aking mga avid followers. Shoutout kay Intensity7521, Glenn Mario, Robert Cabonilas. Shoutout din kay Dennis Mordino, kay Tating Naliman Salay, Arturo Paangay, Tomasito Kaasi, Jacinto Quimia, Joe Marie Abelia, kay Danny Flores, Angelito Capistrano, kay Tats Boy, Teps Gilmar, Roy Tamin, Edgar Lagarto, the user DX7i, Joel Ferrer, kay Puli Marudias, Rogelio Cortez, Cirilo Jaum, Jeffer Makiran, and lastly shout out kina Jelly Lopez, Elmer Lozano at kay Ali Mango King, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. At tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Meron akong ibabahagi sa inyo ngayon isang totoo at legit na marker na example for treasure on the spot. Okay, ito yung malaking bilog na palagi kong sinasabi na hindi yung smooth na paggagawa na bilog, kundi mayroong tool mark. Tulad ng ganyan, magaspang siya at makikita yung chisel mark. Kaya ito ang concrete example ng man-made na butas na kagaya niyan. At ang ibig sabihin niyan ay medyo may distansya kasi sa baba niya ay mayroong dalawang maliliit na butas. At sa itaas niyan ay mayroong nilalagay na parang mata. Yan ang tumitingin doon sa unahan ng direksyon. Okay, kung napansin nyo. So, ang isang ito ay ito na rin yung central reference point or tinatawag ng iba na fulcrum. Okay, mamaya pag-usapan natin ang tungkol sa fulcrum kung ano yan. Okay, so dito I think ito ay isang recovered treasures kasi meron ng naunang mga treasure hunter dito nang dumating kami. Kaya ngayon atin ito i-breakdown isa-isa kung paano nila nakuha ang item. Alright mga katiyats, ito yung talagang legit na treasure on the spot marker. Ang treasure on the spot ay nagsasabi yan na merong treasure tunnel sa malapit. At ang treasure tunnel na yan can be vertical to horizontal tunnel kung saan tinatago yung nakabaon na item. Okay, kaya hindi natin nakukuha palagi ang mga nakabaon kasi ating iniisip ng tunnel ng hapon ay pag ganito lang, vertical, at pag nahukay na natin ng 5 to 7 meters ay makita na natin itong box na ito. Pero yan ang ating pagkakamali kasi karamihan ay talagang nag-L or nag-drifting sideways or horizontally sa ilalim ng lupa. Okay, so kilatisin muna natin kasi yan ang palagi tayong nagkakamali. Meron kasing mga butas na napaka-smooth at yung mga smooth walang tool mark. Kahit magandang paggawa na butas basta walang tool mark, yan pa rin ay nature. Pero kahit nature, kapag maganda talagang paggagawa, then merong countersign, pwede na rin natin yan i-try paghukay. Okay, kasi baka paglipas ng panahon ay merong nangyari sa ganitong butas na nagiging smooth, di ba? Dahil sa ulan o itong palaging pagkabasa nito. Dito, makikita natin ito, ayan, tool mark, nagaganyan. Zigzag siya, serrated. Merong mga tool mark, ayan, kitang-kita talaga yan. Ngayon ay yan ang palatandaan na man-made at sinisisil talaga siya. At kung napansin nyo, meron siyang lalim na nasa 5 inch. Kaya medyo malalim kasi yan ay marker. At napakalaki ng bato na ito. Merong maliit na U
Okay, ang U pwedeng horseshoe yan. At kung horseshoe yan ay general stressure. At sa front nito, pababa, dito, nakaganyan. Napansin nyo, parang may manipis yan na triangle and then nakaganyan. Sa baba nito ay nandun yung dalawang, ito yata yun, dalawang butas yun, na ibig sabihin ay distansya. Okay, so bago natin tingnan yung distansya, ito muna ang atin pag-usapan ang central marker kasi ito yung pinakamalaki, ito yung pinakasentro. So pwedeng ilagay nyo na dito ang inyong compass. And then makikita nyo kung nasaan ang east. So kapag ganito, so ang east tamang-tama talaga na nandito yung triangle at guhit. At nasa baba nito itong dalawang butas. So isa sa papuntang east ang meron. Ngayon meron pang natirang tatlo, norte, south, at west. Sa west ay meron din dyan. Hinukay na yan ng ating mga ka-TH dyan. Merong sign doon na heart sa likod. At itong south ay hinukay na rin ito ng iba pang treasure hunter. Bandang south ng malaking bato na ito ay meron ng tunnel dyan. Ang norte ang hindi pa nagalaw dito. Okay, ang ganito na para sa akin, ang term ko dyan na tawag ay central reference marker. Sa iba tinatawag yan ng fulcrum. Ang fulcrum ay makikita natin yan sa laruan sa playground. Sa laruan na tinatawag natin seesaw. So ang seesaw, dalawang tao yan, nag back and forth, taas baba, ganyan ang laruan na ito. So ang gitna nito, ito yung fulcrum. So sa compass, tinatawag yan na fulcrum point ng compass. Kasi pwedeng nandito sa norte, parang nagsiso siya, pwedeng narito sa south. At pwede rin na narito sa east and west. Okay, babagsak or mag back and forth ang direksyon. Kaya fulcrum siya kasi gitna. At sa fulcrum, dyan nagbabalanse ang lahat. Kaya kung ito ang fulcrum, ito ang seesaw, ayan, so pwedeng may laman ang dulo ng bawat direksyon. At kung dito naman yan, nakaganyan, pwede rin may laman ang north and south. Kaya mga terminology lamang ang nagkakaiba, pero pareho ang mga kahulugan yan. Central marker, central reference marker, fulcrum point. Okay, mga terms lang yan. Pero ang lahat ng yan ay treasure on the spot. Ibig sabihin na sa palibot lang ng malaking bato na ito. Okay, ngayon tingnan natin itong dalawang butas na nakikita natin. Ito. Malalaki din siya na butas. Tingnan nyo, parang nasa 3 inches ang diameter at lumiit siya dito. Okay, nasa 1 inch na lang siya. So ito, kunin lang nito. Unang analyze ko dyan ay kunin ang distance nito in inches. Ang lalabas dyan ang 10 inches. So 10 inches to meters is 10 meters. Conversion lang yan, hindi yan ang talagang value, di ba? So 10 inches proportion to 10 meters. So unahin tingnan natin sa 10 meters sa unahan nito. At sa unahan nito ay merong bato sa 8 meters pa lamang. Merong bato doon na may triangle na nagaganito. Ang hugis nagaganyan. So pwedeng mark, yun na ang final pointer. Okay, pangalawang paghanap ng distance nito ay kunin lamang natin ang value ng isang butas. So 5, ang value ng isang butas kadalasan ay 5 meters. So meron lamang tayong dalawang test dig sa ganito na dalawang butas. Ang una ay 10, ang pangalawa ay una itong 10, make that 5, pangalawa ay 10 meters. Okay, at para hindi kayo maguluhan, ito papakita ko sa inyo ito.
Okay, ito yung bato na nasa 8 meters galing doon sa dalawang dot. At ang bato na ito ay merong marka yan na triangle sa kanyang baba. At merong buntot na katuro pababa. Kaya pwedeng dito na nabato mismo ang hinukay nila noon. Kaya nga ngayon na panahon ay hindi mo na makikita na may hukay kasi matagal na. So I think this is recovered treasures. Okay, kasi merong nang naghukay doon sa ano niyan, sa likod ng bato, at sa isang gilid ay merong nang naghukay. Ang norte na lamang ang hindi na itong nagalaw. Okay, so meron tayong isa dito. Ito, napakaganda ng ano na to, na marker, kasi ito'y isda na nakapatong sa malaking bato. Ganito ang itsura nito kung ating i-drawing. Ito yung bato na malaki na yan, na dito yung kanyang treasure on the spot, yung malalim na malaking butas, at dito yung dalawang dot. Okay, at dito tayo pumunta sa 10 meters and 5 meters in front. Ngayon itong mata na ito, yan ay mata ng isang hayop, ay nagaganito yan ang itsura niya, nakapatong. Meron niyang isda yan, nagaganyan yan siya. Ayan, at meron siyang mata. Meron siyang fin. Para siyang pating. At yung mata na yan ang susundan natin. Isa rin yan sa nagtuturo ng direksyon. Ang tinuturo ng mata nito ay yung bato na ito. Ito na bato rin ang tinitingnan noong isda ito. Okay, at ito rin ang nasa front nitong dalawang ito. Sa 8 meters galing dito, sa harapan lang yon, ay ito yung makikita yung bato. Kaya magandang marker, merong mga counter signs. Okay, hindi lang isa yung nagtuturo, merong dalawa na pointer to treasures, at pangatlo ito na bato. So ang item ay napakalapit lang sa bato na ito, pwedeng under or sa gilid nito. Kaya ang paghukay nito, kung makakita kayo ng ganito parehong diagram, ay hukayin ang buong palibot ng bato na yan. Ang bato na ito ang final pointer to the digging spot. Okay, so yan lang aking may bahagi sa inyo mga katiyats about true legit treasures na mga recovered treasures sa bundok. At akin lang i-clarify na hindi akong naghukay niyan. Yan ay hinukay na 1980s to 90s pa sa estimate ko ng mga nauunang treasure hunter. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pag-subscribe at palaging pagsubaybay sa ating channel. Sana ay swertihin tayong lahat.